Sunod mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Romualdez at kay Chis Escudero. Baka naman sabihin niyo na naman ngayon mga DDS na kinampihan na naman si Romualdez. Eto na mga kababayan. Romualdez at Chis Escudero. Kakasuhan na ng plunder. Ano ang sasabihin niyo na naman dito mga DDS? Ha? Ano na naman ang sasabihin niyo dito ngayon? Eto, makinig kayo, mga DDS na mga dipuga kayo. Eto, buksan natin, pakinggan natin. Mm. Ito. Ano naman sasabihin mo dito, Gaspar? Ah, Hindi pwedeng kasuhan si Romualdez at si Chis Escudero? Under against former Speaker Martin Romualdez and former President. Mm. Di ba? Flander. Nanay Minda Valdez, silo po. Ito tayo ha. Chis Escudero. Yan, Escudero at Romualdez. Ito na mga kababayan, plunder case. Hala ka, patay kayo din ha ngayon. Ito ha, pakinggan natin mga kababayan yung sinabi mismo, si Buying mismo nagsabi. Mga kababayan, si Plunder. Dana ng Ombudsman ang kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Kaugnay yan sa mga manumalyang flood control project kung saan inaakusahan silang tumanggap. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng maisampa ang kaso ngayong Abril o sa Mayo. Marami rin daw madamay sa asunto ang ilang taga-ekutibo. At Patay! nakatulong sila. Mm. Oh, 'di ba? Para sa mga manual flood control projects sa kanilang state of election address, Mm. inanunsyo ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinahanda ng kasuhan ang dating mga leader ng Kongreso, sina dating Senate President Chis Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Ayan. Yung ating hinahandang kaso para sa kanila. Patay. Ako ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga manumalyaw ng flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na istorya eh. Narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati ng Senate. Mm. There was a conspiracy to commit plunder. I think we can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng nakakaw ng pesos. Ito ay non-bailable at may parusang habang buhay na pagkakakulong. Sa pagpapaya ng Munya, may sasampang kasong plunder sa buong ito o sa Mayo. Mm. Bukod kina Romualdez sa Escudero, marami pa raw madatamay na abangan sa ekutibo dahil ang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Romualdez sa Escudero ukol dito. Pero now na naman na kinabang sila sa kickback sa flood control projects. Sa ngayon, nakatoon daw ang atensyon ng Ombudsman sa mga taong 2024 at 2025. Pero hindi rin malayong aabot ang kanilang investigasyon sa nakatang administrasyon. Mhm. Speaker Velasco, dahil ng kanilang isinasag paganda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakaraw sa pina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang statement of asset. Ayan na. Rinig nyo mga kababayan, kakasuhan na si Romualdez at si Escudero. Ngayon sasabihin na naman to ng mga DDS, bakit sila lang? Ganyan ang lagi nilang sasabihin eh. Una, dati sigaw sila ng sigaw, pakasuhan si Romualdez. Ngayon nakakasuhan si Romualdez, sasabihin na naman nila yan, bakit hindi kasama si BBM? Bakit unahin nyo si BBM? Bakit hindi nyo unahin si Digong? Bakit hindi nyo unahin si Sara at si Pulong? Bakit? Mga walang negosyo yan pero ang lalaki ng pera nila. Hindi ba kayo nagtaka? Si Digong, walang negosyo ni isa. Tapos bilyon-bilyon ang binayad kay Kopman sa dahig. Saan galing pera niya?
Tapos sasabihin ninyo si BBM ipakulong. Si BBM bago naging presidente daan-daan milyon na ang pera niya. 'Di ba? Si Digong bago nagpresidente walang pera. Tandaan niyo 'yan, "Wala akong pera, si Jaime lang nagtulong sa'kin, inutang daw niya. Wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong gobernador, wala akong barangay chairman, si Jaime lang tumulong sa'kin." Tapos ngayon nung nanalo, putang ina bilyon ang inubos sa dahig. Tandaan niyo 'yan, tumakbo si Digong noong 2016, "Wala akong pera." 'Di ba? Tapos nung bumaba nung 2022, bilyon na ang pera, putang ina. Tapos, si Digong matalino talaga 'no, yung salin niya, saktong-sakto talaga. Sa 6 na taon, 37 million lang. Yan lang ang kinita. Pero ang tanong, kung ang salin niya ay 37 million lang, bilyon na ang inubos niya kay Koopman. Tapos ngayon sasabihin ng mga DDS, "Bakit si BBM hindi niyo ikulong? Unahin niyo ikulong si Sara, si Digong, si Pulong." Yung pera nila bilyon-bilyon, wala namang mga negosyo 'yan. Magbigay kayo ng isang negosyo nila, mga Duterte, Sara, Pulong, Baste, Digong, magbigay kayo isang negosyo. Kung saan galing yung bilyon-bilyon nilang pera. Ah, Sige nga, mga DDS, magbigay kayo isang negosyo, 'di ba? Gano'n 'yun. Hmm, 'Di ba hindi kayo makasagot? Pangalawa, sige nga magbigay kayo, sinong first lady ni Digong nung siya ang nagpresidente? 'Di ba wala siyang first lady, 'di ba? Immoral. 'Di ba? 'Yan ang mahirap. Itong mga DDS, bakit hindi pakulong si Marcos, mastermind sa pagnanakaw? May patunay kayo? Kami meron. Saan galing ni Digong ang bilyon-bilyon niyang pangbayad kay Koopman? Wala naman silang negosyo. Anong negosyo ni Digong, bigasan? 'Di ba? 'Yan ang may tanong. Kung maka-issue kayo kay PBBM na nagnakaw, mastermind sa pagnanakaw, ah, saan galing ni Digong yung pambayad niya kay Koopman? DDS sagot. Mga DDS magsilabasan kayo diyan. Sumagot kayo. Mga putang ina niyo 'di kayo makasagot 'no? Hmm. Sasabihin niyo, "Wala namang gano'n si Digong, wala naman siyang pera." Ano ba sabi niya do'n sa Quadcom nung pinapirma siya ni Trillanes? "Parang minaliit niyo naman kami. Do you think I cannot accumulate even 5 billion?" Putang ina, 'di ba? Tapos sabi, "Wala akong pera, umasa lang ako sa retirement pay, mahal ang ticket." Tapos yung papipirmahin na ng waiver, "Do you think I cannot accumulate even 5 billion?" Tapos isasali pa yung asawa niya, negosyo ng asawa ko, yung unang asawa, yung pangalawa, mga mayayaman yan. Anong pakialam dun sa mga asawa mo, hiwalay na kayo, 'di ba? Idadamay mo pa yung una mong asawa, hiwalay naman na kayo, wala ka ng makukuha dun. 'Di ba? Idadamay mo pa yon, 'di ba? Una kong asawa mayaman 'yan, yung asawa ko pangalawa may negosyo 'yan. Anong pakialam mo dun sa una mong asawa kung mayaman, hiwalay na kayo. 'Di ba? 'Yan ang mahirap sa inyo mga DDS, 'di ba? Ano daw, hindi nga siya kagaya sa'yo na panay pakita sa katawan ng gold, hindi 'yan mayabang katulad mo. At least nagka-gold ako, hindi ako nagnakaw, bakit? Hindi man ako politician, 'di ba? Hindi panay pakita, kasi bakit? Paano nila ipakita, illegal nga galing, 'di ba? Ang mga ganyang tao, Gaspar, hindi maipakita ang yaman, ibig sabihin galing sa illegal 'yan. Ako, lakas na loob kong ipakita kasi hindi ako nagnakaw. May karapatan ako maglabas ng alahas. Bakit? Hindi ko naman 'to ninakaw, eh. Kay Digong kaya hindi niya mailabas-labas kasi takot siyang habulin ng AMLAC, yun, 'di ba? Oo, bakit ayaw niyang pumirma, aber? Kung hindi siya nagnakaw, bakit ayaw niyang pirmahan yung ano, waiver ni Trillanes? Sige nga, oh.
Sasabihin mo hindi nila ipakita kasi hindi sila mayabang katulad ko. Bakit nainggit ka may alahas ako, magtrabaho ka, 'di ba? Yan pala, kaya pala nandito ka sa live ko. Hindi ko daw katulad si Digong na mag-flex-flex ng alahas. Aba, inggit ka? Inggit ka? Yan pala ang rason kaya nandito ka, marami akong alahas, tanga, mamatay ka lang hindi mo kaya yun, 'di ba? Mamatay ka na lang hindi mo kaya kadami ng alahas ko, tandaan mo yan. Kasi bakit? Bobo ka nga kasi DDS ka, 'di ba? Diyos ko. Wala ka ngang negosyo, bakit ka nagka-gold? Putang ina mo! Bakit ako nagka-gold, wala akong negosyo, lahat ng binili ko niyan may resibo. Kay Digong may pakita kang negosyo? Yan ang masakit sa inyo mga DDS, wala akong negosyo, pero meron akong gold. 'Di ba? Pero anong sabi ng DDS kanina? Walang karapatan magbukas ni numan ng bank accounts ang sinumang tao. So wala kayong karapatan alamin kung saan ko galing, wala daw akong negosyo. 'Pag sinampal kita ng tindahan ko, 'pag sinampal kita ng isang batalyong tuyo, makikita mo yung mukha mo, animal ka. 'Pag pinasubo ko sa'yo yung isang toneladang tuyo na binibenta ko araw-araw, baka magka-UTI ka di oras, 'di ba? Mm. Tsaka alam mo ba yung gold ko, kung kailan ko binili yan? Hindi pa ako nag-vlogger may ginto na ako, tang-ina mo. Tanungin mo yung mga DDS vlogger kung saan galing yung mga kondo nila, wala din naman silang negosyo, aber. Ba't hindi mo subukang tanungin si Banat Bay? Bakit din mo subukang tanungin si Tio Moreno saan galing yung mga Rolex niya, yung mga mamahalin niyang sapatos? Anong negosyo ni Tio Moreno? Saan galing yung pinangbili niyang kondo? Ah? Wala naman din negosyo si Tio Moreno, ba't hindi niyo masagot? Sige nga, anong negosyong may pakita ni Tio Moreno? Bakit siya nagkakondo, nakabili ng Rolex, nakabili ng sapatos, nakabili ng Hermes, Gucci, Prada, Louis Vuitton, saan galing? Oh, ako may tinda akong tuyo, may grocery ako. Oh, ikaw, may paupahan akong bahay, ikaw, 'di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Yan ang masakit sa inyo, 'di ba? May karapatan ako mag-flex ng alahas ko kasi pinaghirapan ko 'yan. Akala ninyo nagba-vlog lang ako, nagba-vlog lang? Walang kita dito sa YouTube, tandaan niyo 'yan. Kung kikita ka man dito pinakamalaki na yung 300K, 100K, 'di ba? Oo, putragis na 'yan tapos ako kwe-questionin niyo. Diyos ko naman, hindi daw katulad si Digong sa akin nagfi-flex-flex ng kayamanan. Kaya nga hindi niya mai-flex-flex kasi takot siya habulin ng BIR, takot siya habulin ng AMLAC, 'di ba? 'Yan yung totoo, kasi nga nakaw. Hmm. 'Di ba? Alam niyo